Sige mga tao, anong masasabi ninyo pagkatapos panoorin ang video na ito? Narito ang munting mensahe ko para sa mga nasa dulong kanan. Kung gusto ninyong paalisin ako sa inyong bansa, bayaran ninyo ako ng one-way ticket, sagutin ninyo ang tirahan ko, at aalis na ako at hindi na kayo gagambalain. Dahil ipinapangako ko, mas maganda ang bansa ko kaysa sa bansang ito. Minalas lang ako at dito ako ipinanganak. Mas matindi ang galit ko sa bansang ito kaysa sa galit ninyo rito. Pero bayaran ninyo ang lahat ng kailangan ko at aalis ako. Ipinapangako ko sa inyo. Ipinapangako ko, ibok ninyo na para bukas. Sa totoo lang, Ito ang masasabi ko. Hindi, kung galit ka talaga sa bansang ito, hindi ka susuportahan ng bansang ito para sa pamumuhay mo. Mas mahal mo pa ang ibang bansa mo. Eh di dun ka na lang. At ipapadala ka pa namin ng libre. At kung magpapatuloy ang mga nangyayari ngayon, na ang ibig sabihin ay papunta tayo sa isang alitan. At bago magkaroon ng malaking kaguluhan o alitan sibil, magkakaroon tayo ng ilang mga pampulitikang pagtatangka na ayusin ito sa mapayapang paraan. At isa sa mga resolusyon na yon ay, kailangan mong umalis. Hindi ka nababagay. At ito ang ginagawa ni Rupert Lowe. At sinasabi niya, at kung gagawin man niya o hindi, o siya ay maging daan lang para sa susunod na mas matinding kilusang makakanan, panahon lang ang makapagsasabi. Pero hindi na pwedeng magpatuloy ang mga bagay gaya ng dati. Piniyagan ng Britanya na makapasok ang milyong-milyong Muslim. Mayroong libu-libong mga muske. Mayroon talagang daan-daang pagpatay sa ngalan ng Islam. Napakaraming espesyal na pribilehyo ang ibinigay lamang sa komunidad ng Muslim. Pero hindi pa rin sila masaya. Kaya ano ang gagawin mo? Pasensya na. Sinubukan na namin ang lahat. Alam ko na sa ngayon, walang lakas ng loob ang umiiral na sistema para gawin ang matitinding hakbang na yon. Pero tandaan mo ang sinasabi ko, mangyayari yon. O mamamatay ang Britanya, gaya ng pagkakakilala natin dito. 1,000 taong sibilisasyon. Sa totoo lang, mas mahaba pa roon. Pero itong kasalukuyang yugto pagkatapos ng labanan sa Hastings, 1,066. Aksidente kong nasabi ang 1,088. Tapos binabati ko sa ako ng mga tao sa mga komento. Sige na mga pare, 1,088, 1,066. Oo, hindi naman ako historiador. Isa lang akong tagamasid at pinapapayagan naman ako magkamali ng ganun. Pero nananatili pa rin ang punto ko. Ang labanan sa Hastings, 1,066, ganap na bagong nagkakaisang kaharian o Britanya, Inglaterra. At bago pa nun, pwede ka pang gumalik hanggang sa panahon ng mga Romano. At bago pa nun, mga nomadikong tribo. Napakayaman, mahabang sibilisasyon, maliit na bansa. Maliit na bansa, pero napakalaki ng impluensya. Sa tingin ko, wala nang ibang bansa na mas malaki ang naging impluensya kaysa sa United Kingdom. Mawawala ang United Kingdom kung hindi agad makakahanap ng solusyon ang mga tao sa Britanya tungkol sa pagdungi sa kanilang kultura, paraan ng pamumuhay at lipunan, pati na rin ang unti-unting pagkawala ng kanilang kultura. Kailangang may gawin. Kaya may ilang tao na lumalaban na rin, tulad ni Paul Golding. Siya ang leader ng Britain First. Tinatawag ko siyang kaibigan. Hindi ako lubos na sang-ayon sa mga pananaw niya tungkol sa Israel. At kamakailan lang ay tinutulan ko ito. Pero hindi lahat ay tungkol sa Israel. Sige, maaari tayong magkasundo at magkaiba ng opinyon kung may mas malaking layunin tayo na iligtas ang kanluraning sibilisasyon. Kailangan natin ang tulong ng lahat. Kailangan natin ang lahat ng suporta na makukuha natin. Panurin mo ito. Ito ang London Fatwa Council. Isa na naman ito sa mga korte ng Sharia. Ito ay nasa Wembley sa West London. Sa kasamaang palad may mahigit sa 85 ganong korte ng Sharia na umiiral sa buong UK. Talagang nakakagalit na ang isang nananalakay na dayuhang relihiyon ay nagtatayo ng sarili nitong legal na sistema na tumatakbo kasabay ng katutubong British na legal na sistema. Iyan ang nangyayari sa isang bansa kapag pinapayagan mo ang mga ilegal na imigrante na may mga pagpapahalaga na hindi tugma sa mga pagpapahalaga ng kanluran. Sakupin ang iyong bansa ng walang anumang pananagutan. Sa maraming paraan, bumagsak na ang London sa radical na Islam. At gusto ko maging malinaw, hindi kami laban sa anumang relihiyon sa palabas na ito. Hindi ito tungkol sa pagiging Muslim. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag pinayagan mong mag-operate ang 85 mga korte ng batas Sharia sa ilalim ng sarili nilang mga batas na hiwalay sa mga batas ng United Kingdom. Si Paul Golding ang leader ng Britain First. Paul, salamat at nandito ka. Maaari mo bang ipaliwanag sa amin kung paano ito naging legal at bakit hindi nakikialam ang gobyerno ng Britanya para ipasara ang mga ito? Pareho lang tayo ng hula. Pero ang pinaka-obvious na dahilan ay ang mga boto. Katulad din sa Amerika pero mas matindi pa. Ang namumunong Labor Party na namamahala sa bansang ito ay sobrang nakadepende sa bloking boto ng mga Muslim. At kamakailan lang nung nagkaroon tayo ng, sa tingin ko, yun ay nung ang ikapito ng Oktubre na pag-atake
sa Israel. Ang gobyernong Labor ay lumabas na matindi ang suporta sa Israel at ang kanilang bloking botong Muslim dito sa UK ay halos gumuho, halos naglaho. Sige. Kaya mula noon, todo kayo na sila para subukang mabawi ang milyon-milyong boto ng mga Muslim. Kaya sa totoo lang, ilang dekada na itong nangyayari. Ibig kong sabihin, ang Britanya ay unti-unting nasasakop at nakokolonisa ng sunod-sunod na alon ng imigrasyong Muslim. Tinuturing tayong parang pangalawang uri ng mamamayan kumpara sa karamihan ng populasyong Muslim dito sa bansa. Sila ang nabibigyan ng pabor, nauuna sila sa pila. Pinapayagan silang magtayo ng sarili nilang hiwalay na sistemang legal. Pinapayagan silang gumawa ng mga bagay tulad ng barbarikong halal na pagkatay. Mayroong mahigit 50,000 na kilalang Islamistang nasa terror watch list dito sa bansa. At kapag nagsalita ka laban doon, kapag may sinabi ka, agad kang pinapalabas ng media na isang rasista. Pinapalabas kang masama at tinatawag kang At tinatawag din Islamophobe. kaming far-right. Sigurado akong ginagawa Lagi rin kaming nila yan tinatawag dito. na Sinasabi far-right. nila. Mga guidance center, tulad ng mga counseling center, mga Islamic guidance center, mukhang nagsagawa ng investigasyon ang gobyerno ng Britanya tungkol sa mga council na ito. Heto ang sabi. Ayon sa mga isinumite sa isang ulat ng Home Office noong 2018 tungkol sa mga hukuman ng Muslim, may mga kababaihan na nagsabing pinilit silang bumalik sa kanilang mga asawa ng mga imam kahit na may seryosong karahasan sa tahanan. Isang babae ang nagsabi na ang isang Sharia Law Council, ayon sa kanya, ay paulit-ulit na tumangging payagan siyang makipaghiwalay sa kanyang asawa kahit pagkatapos siyang saktan ng kanyang asawa habang siya ay buntis at sinubukang itapon ng kanyang anak na babae sa bintana. At ito ay isang napakaproblemadong batas ng Sharia. Tinatawag itong Taha Tahazujia. Si Nuriya Khan ay naging biktima rin nito sa UAE. Sinabihan din siya ng pulisya na bumalik sa kanyang mapanakit na asawa dahil sa Islam, walang sariling kapasyahan ang mga babae. Iyan ang ibig naming sabihin tungkol sa mga korte ng Sharia sa UK. Sumasaluwat sila sa mga pagpapahalaga ng kanluran. Hindi pwedeng magkaroon ng hiwalay na sistema ng batas. Kahit na hindi nila binabato hanggang mamatay ang mga nanggangalo niya, hindi ibig sabihin na may maganda silang bersyon ng Sharia. Lubos pa rin itong salungat sa mga pagpapahalaga ng kanluran. Quote, ibig sabihin parang gumagana ang mga ito bilang mga independenteng korte para sa akin. Pakinggan natin. Alam kong nakapasok ka sa isa sa mga ito. Gusto ko lang ipatugtog ang video na yon at kunin ang reaksyon mo. Panuurin mo ito. Ayos lang ba na tingnan natin ang korte ng Sharia? Hindi naman talaga. Kailangan ko lang umalis. Dito uupo ang hukom at dito naman uupo ang mga panig sa alitan. At tatawagin ko sila. Papasok na sila. Sobrang nakakabaliw ito. Paano pinapayagan na mag-operate ang mga ito? Hindi ko talaga maintindihan. Parang may dalawang gobyerno sa isang bansa. Sa totoo lang, kapag may politiko na nagtangkang harapin ang isyung ito, agad silang tatatakan bilang Islamophobe o dulong kanan o isang racist. At sa totoo lang, ang namumunong Labour Party, kinagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para mapanatili ang boto ng Islamic bloc sa kanilang panig. Kaya't pinapayagan silang gawin ang kahit anong gusto nila, sa totoo lang. At lumalakas ang kanilang kapangyarihang pampolitika at pagiging mapagigiit sa buong United Kingdom. Nakita natin ito sa napakaraming lugar sa bansa. Kung titingnan mo ang mga lugar tulad ng Birmingham, Luton at marami pang iba sa buong bansa, mayroon tayong Islamic na alkalde sa London. Kung titingnan mo kung saan nakatira ang mga Muslim sa Britain at milyon-milyon sila, napakaraming lugar, bayan at lungsod na dating mga bayan at lungsod ng mga Siyempre. Ingles na nayon ay parang gitnang silangan na ngayon. At karamihan sa mga lugar na yon ay kung saan ang Labour Party ay karaniwang nahahalaw. At doon sila nanunungkulan. Dahil bumoboto ang mga Muslim bilang isang bloke para sa namumunong Labour Party, tulad ng gagawin nila sa Amerika. Boboto sila para sa pareho rin Oo, sa ang tingin ko, nangyayari Paul, dito. kapag tinignan mo, kaya ulitin ko, hindi ito laban sa mga Muslim, pero kapag tinignan mo ang mga prinsipyo ng Sharia law, at ito ay mga korte ng Sharia law, merong mahigit 85 sa buong UK. Ilan lang sa mga prinsipyo. Ang pagnanakaw ay pinarurusahan ng pagputol ng kamay. Ang pagbatikos o pagtanggi sa kahit anong bahagi ng Quran ay pinarurusahan ng kamatayan. Ang pagbatikos kay Muhammad, pinarurusahan ng kamatayan. Ang isang Muslim na naging hindi Muslim, pinarurusahan ng kamatayan. Ang isang hindi Muslim na nagpakasal sa isang Muslim na babae ay pinarurusahan ng kamatayan. Ang homosexualidad, pinarurusahan ng kamatayan. Tingnan mo, hindi ko maintindihan kung paano magiging tugma ang alinman dyan sa Church of England. Ikaw, kaya mo bang ipaliwanag? Hindi, syempre hindi. Hindi ito tugma sa matagal ng mga tradisyon ng batas ng Ingles. At syempre, kahit ang legal na sistema sa Amerika ay nakabase sa batas ng Ingles na umaabot ng mahigit 1,000 taon, Magna Carta at iba pa. At iba pa. At alam mo, sa huli, ang batas ng Sharia ay barbariko. Isa itong banyagang ideological na sistema na nababagay sa gitnang silangan sa mga lugar tulad ng Afghanistan o Iran at iba pa.
Hindi ito nababagay sa isang makasaysayang Kristiyanong bansa tulad ng Britanya. Pero dahil nagiging makapangyarihan silang grupo ng mga botante at ang katumbas natin ng mga demokratiko sa Amerika ay ginagawa ang lahat para palugurin sila sa bawat pagkakataon, halos hinahayaan silang gawin ang gusto nila. Kabilang na ang pagtatayo ng hiwalay na sistemang legal. Wow. Alam mo at makikita mo talaga ang pagkakaiba. Kailangan nila ng sarili nilang legal na sistema dahil ang Sharia law ay sobrang iba sa tradisyonal at makasaysayang batas ng Ingles. Ang mga halaga, ang mga pangunahing paniniwala ay sobrang magkaiba. At meron kang tinatawag na banggaan ng mga sibilisasyon. Nandito ang kanluran laban sa, alam mo na, barbarikong batas ng gitnang silangan. Sana Kaya all, sana kailangan ang mga nilang magtayo. Pasensya na, sana nagigising na ang mga tao sa Inglaterra tungkol dito. Sana nga, nangyayari ito dito. Mula, hindi ito laban sa mga Muslim, pero kailangan talaga ng asimilasyon. At kung isa kang bansang kanluranin tulad ng Inglaterra, tulad natin, kailangan mo magkaroon ng kultura kung saan ang mga bagay ay magkatugma. At ang mga prinsipyo ng Sharia law, pasensya na, ay hindi tugma sa kanluraning sibilisasyon. At lumalabas yan sa lahat ng mga bansang kanluranin at wala namang gumagawa ng kahit ano tungkol dito. Paul Golding, nagpapasalamat ako na nandito ka. Salamat. I-update mo kami palagi. Iyon si Paul Golding. Pinamumunuan niya ang isang makabayang partidong right-wing na tinatawag na Britain First. At kailangan pa natin ng mas maraming tao na kagaya niya. At gaya ng sinabi ko dati, lumalago ang ating kilusan. Lumalakas ang ating paglaban sa islamisasyon ng kanluran. Patuloy na manood, patuloy na sumuporta.